Hello mga kuspat, kamusta kayo? At mga kuspat, sa pagpunta ngayon, pag-uusapan natin ng ang mga sikreto para biglang makita ng lalaki ang value mo at humabol siya sa'yo. At kung handa na kayong lahat, magsalita po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para biglang makita ng lalaki ang value mo at humabol siya sa iyo is magbago ka ng pinapakita kapag sobra na siya. Yan ang unang sikreto dyan ka-inspired upang isang lalaki ay makita ang halaga mo. Kapag sobra na siya, ay talaga namang ka-inspired, magbago ka ng pinapakita sa kanya. Eh bakit naman ganoon ka-inspired? Sapagkat ka-inspired, kapag hindi mo binago ang pinapakita mo sa kanya, mananatili siyang ganyan sa iyo. Kung patuloy kanyang sinasaktan, binabaliwala, tinitiis at niloloko, ay talaga namang ka-inspired. Patuloy na pa rin gagawin yun. Kung wala ka rin babaguhin sa sarili mo, kung wala ka rin babaguhin sa pinapakita mo, ka-inspired. Kaya ka nga niya siguro ginaganyan dahil sa mga nakikita niya sa'yo eh. Nakikita niyang baliw ka sa kanya. Nakikita niyang kuhang-kuha ka na niya. At nakikita niyang napaka-lambot at napaka-rupok mo pagdating sa kanya. Na kaya ka niyang utu-utuin, na alam niyang kaya mo siyang patawarin kailanman at kahit ano pa man ang gawin niya sa'yo. Talaga naman ka-inspired, aware ang lalaki, alam ng partner mo na maghahabol-habol ka sa kanya, alam niyang baliw ka sa kanya dahil sa mga pinapakita mo sa kanya. Ngayon, kung gusto mo ng isang lalaki ay siya naman ang humabol sa'yo, kung gusto mo ng isang lalaki ay makita ng lubusan ang value o halaga mo, dapat baguhin mo rin ang pinapakita mo sa kanya. Kung noon, palagi ka nagpaparamdam sa kanya, kung noon palagi kang chat ng chat or text ng text sa kanya, napaka-needy mo at napaka-demanding mo pa, baguhin mo yan. Baguhin mo yung pinapakita mo sa kanya. Tulad ng halimbawa, hindi ka na ngayon masyado nagme-message. Hindi ka na ngayon masyado nagpaparamdam. Matagal ka nang mag-reply, mas nagpo-focus ka na sa mga ginagawa mo, nagpapaka-busy ka na, at hindi ka na palaging available. At hindi na ganun karaming oras o panahon ang binibigay mo sa kanya. At ang atensyon mo ay hindi na palaging sa kanya. Tiyak ako, sigurado ako, sure ako 100% mapapansin niya yan. At kapag napansin niya yan, doon na magsisimula na isip-isipin ka niya. Sapagkat maninibago siya sa'yo. Magki-curious, magwa-wonder, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang naging ganyan sa kanya? Ngayon, yung lalaki na dating hindi ka pinapansin, yung lalaki na dating tinitiis ka, yung lalaki na napakayabang sa'yo, yung lalaki na palaging hindi nagpaparamdam sa'yo, ay ikaw na ngayon ang iniisip-isip? Ikaw na ngayon palagi ang naalala? Ikaw na ngayon palagi ang laman ng utak niya? At unti-unti, ay nakikita niya na ang halaga mo. Ka-inspired. Isa yun sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay makita ang value mo. Bigla niyang makita ang halaga mo. At siya naman humabol sa'yo sapagkat hindi siya makakatiis dahil ikaw palagi ang papasok sa isipan niya. Dahil bigla kang nagbago sa kanya. So isa talaga naman ka-inspired. Totoong nangyayari sa buhay pag-ibig. Kapag nagbago ka, kapag tila nag-iba ka sa kanya, binago mo ang mga pinapakita mo, lalo na kapag siya ay nasanay, bigla kang nagbago, ang lalaki ay talaga naman ka-inspired, muling hahabulin ng validation sa'yo. Gugustuhin niya muli na maranasan ang pinaparanas mo sa kanya doon. Gugustuhin niya muling makita ang pinapakita mo sa kanya noon. Dapat maging matatag ka, maging consistent ka, huwag ka lang sa umpisa magaling. Dapat ituloy-tuloy mo yan hanggang ang isang lalaki ay lubusang makita ang halaga mo at siya ay maghabol sa iyo. Makikita mo yan at magiging maligaya ka, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto mga ka-inspired para makita bigla ng lalaki ang value mo at humabol siya sa iyo is pag-aral kung paano may improve ang sarili mo. Yung pangalawa ka-inspired. Mag-aral ka, alamin mo, dapat magkaroon ka ng knowledge, wisdom, idea kung paano mo i-improve ang sarili mo. Yung iba kasi sa inyo, puro dahilan. Kaya yung value nyo nanatiling ganyan. Dapat ang value mo, kahit nagkakaedad ka na, kahit tumatanda ka na, kahit tumatagal ng relasyon nyo, dapat
pinipilit mo pa rin itaas yan. Sapagkat ka-inspired, kapag ang value mo nandyan lang, dalawa lang yan, manatiling ganyan o bumaba. At kapag nangyari yon, bababa ang tingin sa'yo ng partner mo. Kahit pa sabihin natin sinasabi niyang mahal ka niya. Kahit pa sabihin natin sinasabi niyang ikaw lang. Kahit pa sinasabi niyang hindi siya titingin sa iba. Kahit sinasabi niya na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya ipagpapalit sa iba, hindi ka niya lolokohin. Ay huwag kang masyadong mapanatag dyan. Dapat maging sigurado ka. Maging wise ka. Maging mautak ka. Diba? Sabi nga sa isang kasabihan, prevention is better than cure. Sa ibang sa ibang bagay, diba? So, parang ganyan din sa pag-ibig. Kailangan agapan mo. Lalo na kayo nga, kapag nagkakaedad ka na, tumatagal na kayo, syempre, real talk to nagkakasawaan. Nagkakasawaan? Oo, hindi nyo lang masyadong nanonotice. Hindi nyo lang masyadong napapansin. Baka hindi nyo lang masyadong nararamdaman, pero totoo, unti-unti nagkakasawaan. Lalo na kapag palagi na kayo magkasama, o let's say mag-asawa na kayo, nagpakasal na kayo, di ba? Or dati kayong LDR, bigla nagsama na kayo, ganyan yan. Ngayon, dapat, ang isang mga sikreto upang manatili ang value mo sa lalaki, or patuloy niya makita ang halaga mo, hindi ka niya ipagpalit sa iba, hindi siya tumingin sa iba, or mapatingin man siya sa iba, ikaw pa rin ang mamahalin niya. Kasi tao lang naman yan eh. Alam mo nakabilanggo yan, alam mo hindi lalabas ng bahay yan. Alam mo bulag yan, nakakita yan, may mata yan. Ang dami-daming babae sa paligid. Kaya huwag kang puro selos. At least, ikaw pa rin ang mahal niya. Diba? Kaya ang gawin mo, imbis na magselos ka, magduda ka, or kaya sabihin natin ma-insecure ka sa iba, ay mag-focus ka sa sarili mo. Huwag puro sa ibang tao, huwag puro sa kanya. Mag-self-improve ka. Alamin mo, aralin mo kung ano mga bagay na magpapa-improve sa'yo. Dapat malaman mo yan at maging consistent ka. Araw-araw gawin mo yan. Kahit tumanda ka na, kahit may edad ka na, kahit may anak na kayo, kahit matagal na kayo, kahit sabihin nating nagiba ang hugis ng katawan mo, kahit pa sabihin nating nagbabago na ang itsura mo, kahit pa sabihin nating maraming pagsubok sa mundo, kahit pa sabihin napakarami yung problema, pilitin mo, sikapin mo na palaging ayusin ang sarili mo. Sapagkat ka-inspired, male nature. Ang ibig sabihin, male nature, ang lalaki ay mananatiling lalaki. Nandyan ang pag-ibig. Pero ang nature namin ay gusto namin yung babae na responsable sa kanyang sarili. Hindi pwedeng mahal lang. Hindi pwedeng iniibig ka lang. Hindi pwedeng in love lang. Dapat nananatili ang attraction at ang interest. Kapag nabawasan o nawala ang attraction dahil pumangit ka na, dahil naging losyang ka na, dahil masyado ka nagpabaya, at masyado ka naging kampante, ang lalaki ay maaaring maagaw ng iba. Lalo na kapag siya ay gwapo at attractive. Lalo na kapag maraming malalanding babae sa paligid, dapat lumaban ka. Dapat ayusin mong sarili mo. Dapat lagi kang maganda, maayos, nakaayos, mabango. Upang ang lalaki ay laging, ang value mo ay laging mataas para sa kanya. At siya ay laging maghabol sa iyo. Lagi mong tandaan yan, ka-inspire. At ang pangatlong sikreto mga ka-inspired para makita bigla na lalaki ang value mo at humabol siya sa iyo is biglang maging palaban at matapang. Yun ang pangatlo ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Biglang maging palaban at matapang? Oo. Alam ko karamihan sa inyo, lalo na babae, hindi ko man sa minamalit, pero yung iba lang naman, hindi naman lahat. Yung masyadong, sabihin natin, yung iba masyadong duwag, yung iba masyadong mahina. Pero dapat, kahit babae ka, lalo na kapag ka inaapi-api ka na, lalo na kapag ka sobra-sobra ng ginagawang pananakit sa'yo, at palagi na sinasaktan ng puso mo, at lagi ka na lumuluha, at hindi ka na nagiging masaya, dahil sa mga ginagawa niyang kamali at kasalanan sa'yo, ay dapat maging palaban ka, dapat maging matapang ka. Diba? Ipaglaban mo ang sarili mo, ipaglaban mo ang sabihin nating relasyon nyo, ipaglaban mo ang respeto niya para sa'yo, upang ito ay hindi tuluyang mawala. Sapagkat kapag nawala ang respeto ng lalaki sa'yo, mahihirapan siyang mahalin ka ng totohanan. Kaya, matuto kang maging palaban at matapang. Ika-inspired, bakit ba kailangan yan? Bakit ba kailangan maging palaban at matapang sa isang relasyon o sa pag-ibig? Sapagkat ka-inspired, kung hindi ka magiging ganyan, sigurado ako, mababa ang tingin sa'yo ng partner mo. At kapag mababa ang tingin sa'yo ng partner mo, imposibleng habulin ka niya. Baka pabayaan ka niya sa huli.
Pero pag nakita ng lalaki na ikaw isang klase ng babae na palaban at matapang, hindi nagpapaapi, hindi nagpapatalo, hindi nagpapasabihin natin argabyado, di ba? Ang lalaki ay rerespetuhin ka. Magkakaroon din ng takot sa'yo. Hindi yung takot na parang ikaw na yung boss, hindi. Ang ibig sabihin takot, yung matatakot siya na lokohin ka, matatakot siya magtaksil sa'yo, ipagpalit ka, matatakot siya na baka iwan mo siya, baka ipagpalit mo siya sa iba, sapagkat alam niya na matapang ka. Dapat ipakita mong hindi ka takot na mawala siya. Dapat ipakita mo na hindi ka takot na mawalan ng lalaki sa buhay mo. Dapat ipakita mo na kaya mong maging masaya, palaban sa buhay kahit walang lalaki sa buhay mo. Dapat di ka naghahabol. Dapat kapag nagmahal ka, sapat lang, wag sobrang bigay. Wag sobrang bigay todo. Dapat hindi ka lagi nagmamakaawa sa kanya. Hindi ka laging iyak ng iyak at mas lalong hindi ka nagmamakaawa sa kanya. Lalong-lalo na kapag wala ka namang ginagawang masama. Kami iba sa inyo, kayo na nga ang ginawa ng mali, kayo pang nagmamakaawa eh. Baliktad. Talaga naman ka-inspire. Kapag naging palaban at matapang ka, tatamasahin mo ang respeto ng lalaki. Ganon yan. Kaya tingnan nyo yung ibang babae kung sino pa yung mga babaeng matatapang. Yun pa yung yun pa yung mayroong pang forever, di ba? Yun pa yung tumatagal yung relasyon. Hindi naman yung matapang na masama ugali mo. Hindi naman yung matapang na under ka ng lalaki. Toxic ka, hindi. Yung katapangan na hindi ka nagpapape. Yung katapangan na hindi mo hinahayaang niloloko ka. Yung katapangan na hindi mo hinahayaan na ikaw yung maghahabol. Ibang katapangan. Katapangan sa pagdating sa value mo, sa respeto. Hindi yung masamang ugali. Okay? Iba yun. Iba yun. Baka kasi yung inisip sa inyo na iba, matapang yung parang bubusitin ko siya, bubungangaan ko siya. Hindi. Hindi yun. Ibig sabihin yung katapangan, yung tipong kapag niloko ka, halimbawa lang to, example, nung niloko ka, hindi ka maghahabol. Handa kang lumayo. Handa kang talikuran siya. Handa kang, sabi natin, iwan siya. Makipaghiwalay sa kanya. Na hindi ka maghahabol at talaga namang hindi ka magmamakaawa sa kanya. At ang lalaki, sa katagalan, kapag ka namimiss ka na niya, hinahanap-hanap ka na niya, iisipin niyang dapat kanyang balikan, dapat kanyang pahalagahan, dahil ikaw yung klase ng babae na matapang at hindi naghahabol-habol sa kanya. Babae na may pananindigan sa kung ano ang tama. Talaga naman ka-inspired, maging matapang ka, upang ang isang lalaki ay pahalagahan ka at palaging hindi ka matiis, ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto, mga para makita bigla ng lalaki ang value at humabol sa iyo is magsikap ka palalo sa buhay mo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Ka-inspired, magsikap sa buhay. Bakit naman? Dahil kapag nagsikap ka palalo sa buhay mo, madadagdagan ng value mo. Ganun ba yun ka-inspired? Oo. Ang babae, kapag nagpaganda, nag-self-improve, nadadagdagan ng value. At ang isang mga paraan upang madagdagan palalo ang value mo ay magsumikap ka sa buhay mo. Kapag nagkaroon ka ng magandang buhay, nagkaroon ka ng sabihin nating o umasenso ka, nadadagdagan din ng value. O maging real talk na tayo, nagiging practical din. Kasi yung ibang lalaki, ayaw namin yung puro ganda lang. Yung ibang babae, puro ganda lang eh. Puro pagpapakute lang yung ibang babae. Puro pagpapasexy lang. Ano ka? Pang-display ka lang ba? Pero wala kang pakinabang sa lalaki? O baka nasasaktan yung iba sa inyo? O baka tinatamaan yung iba sa inyo? Huwag naman sana kayo magalit sa akin. Pero alam ko naman nakaramihan sa inyo, bukod sa maganda na, bukod sa cute pa, bukod sa sexy pa, ay talaga namang masipag pat may pagsusumikap sa buhay at karapat dapat kang mahalin. Pagkaganong ka, sipin mo, maalaga ka na sa sarili mo, palagi ka nag-aayos, palagi ka nagpapaganda, masipag ka pa. Ay talaga naman, imposibleng walang lalaking ma-inlove sa'yo. Imposibleng lalaking walang humabol at manligaw sa'yo. Sigurado ako, isa sa mga gusto namin, yung babae na may pakinabang. Yung babae na hindi lang maganda, hindi lang puro pa-cute, kundi may diskarte at pagsusumikap sa buhay. 'Di ba? Gustong-gusto namin 'yan, high value 'yan. Kaya magsumikap ka palalo sa buhay mo upang mas lalo nilang makita ang halaga mo. At ang lalaking mahal mong partner mo ay mas lalong pahalagahan ka at di niya matiis na laging humabol sa iyo, ka-inspired. At naman yung mga sikreto, mga inspired, para makita bigla ng lalaki ang value at humabol siya sa iyo is kapag sobra na ay humingi ka ng space. Yun ang pinakahuli ka inspired. Kapag sobra na ang isang lalaki, humingi ka ng space sa kanya. Diba? Kung hindi mo man kaya makipaghiwalay sa ngayon,
O sabihin natin, hindi naman masyadong ganun kabigat ang pinag-awayan nyo, pero sobra na siya. Kasi lagi kang minumura. Minumura ka, sinasaktan ka pisikal. Puro ka na pasa. O sabihin natin, pinapahiya ka na. O sabihin natin, palagi kang pinapaiyak, masakit magsalita. At kung ano na pang mga bagay na dahilan kung bakit ikaw ay nagkakaganyan ngayon, hindi ka okay ngayon dahil sa kanya, ay humingi ka muna ng space. Kasi, kapag hindi ka humingi ng space at nanatili kang marupok at martir, lagi kang nandyan, inaapi ka na, talaga naman hindi niya makikita ang value mo. At patuloy ka lang niyang sasaktan. Maawa ka sa sarili mo. Bigyang halaga mo ang sarili mo upang pahalagahan ka niya. Lumayo ka muna. Humingi ka ng space sa kanya upang sa katagalan ay makapag-isip-isip ng lalaki na yan at makita niya unti-unti ang tunay mong halaga kapag ikaw ay wala sa tabi niya o hindi niya nakikita, hindi ka niya nakikita, di ba? Kaysa naman nakikita ng lalaki, napaka-low value mo. Sabihin ng lalaki, ano pa naman babae ito? Minumura ko na. Ano ba naman babae ito? Palagi kong sinasaktan, palagi kong pinapaiyak, pero nandito pa rin, napaka-low value naman ito. Walang respeto sa sarili niya. Napaka-baliw sa lalaki. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Wala ka na makikitang higit pa sa akin? Baka isipin ng lalaki ganon. Ang baba ng tingin sa'yo ng lalaki pag ganon. Pakita mo sa kanya na may respeto ka sa sarili mo. Na hindi mo hahayaan na palagi ka nang ginaganyan. Humingi ka ng space o makipag-pull off ka muna. Diba? Sabihin mo, ano muna, wag muna tayo mag-usap. Kunyari, LDR kayo. O sa mga LDR, long distance relationship, wag muna tayo mag-usap. Wag nyo siyang i-block. Yung iba sa inyong hilig mag-block eh. Ikaw, mag-focus sa sarili mo at mag-no contact rule ka. Mag-post ka ng mga magaganda para pag in-stalk ka niya, makikita niya yung mga post mo na positive ka at di ka malungkot, na matapang ka at palaban sa buhay, na hindi ka masyadong apektado sa problema niyo sa relasyon. Diba? Huwag ka mambablock. Tapos, kausapin mo siya, ano muna tayo, space. O kaya mag-no contact rule ka. Diba? Ganon. Eh, sabi lang, Ka-Inspired, paano yan? Bakit? Mag-asawa na kami. Magkasama kami sa isang bahay. Paano yan Ka-Inspired? Eh, pagka ganyan, yung iba, ang ginagawa, pumupunta mo na sa magulang. Yung iba naman, sabihin nating bumubukod mo ng ibang bahay. At yung iba naman, dahil walang malipatan, hindi na nagpapansinan. Mahirap talaga pang mag-asawa na. Meron tayong ibang paraan dyan. Pero siguro, paramdam mo sa kanya, kung mag-asawa na kayo, paramdam mo sa kanya hindi ka okay. Nanlalamig ka, o sabihin nating, para nagbabago ka na sa kanya, hindi ka na rin sweet sa kanya, inaasikaso mo siya, pero pinaparamdam mo sa kanya na hindi ka na rin masaya. Kasi ganun ang ginagawa niya sa'yo eh. Diba? Na maraming babae dyan, laging sinasaktan. Na maraming babae dyan, laging masasakit na salita ang natatamo. Lumapit ka sa Diyos at lagi ka pa rin maging positibo, magiging maayos ng lahat. Kapag nakita, naramdaman ng isang lalaki, napansin niya, naranasan niya sa'yo, na para bang nagbabago ka na rin, ay unti-unti niya makita ang mga pagkakamali niya sa'yo. Ganun lang dapat yan. Makarealize siya sa mga naiisip niya, sa mga ginagawa niya sa'yo. Magmuni-muni siya. Magbulay-bulay siya, diba? Mag-isip-isip siya. Upang siya ay matauhan at magsisi at magsorry at makita ang tunay mong halaga at siya ay muling magbalik loob ng pagmamahal sa'yo. Ka-Inspired. Mas friend po, maraming salamat po mga ka-support sa pagtapos ng vlog nito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, and share rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay po sa mga ka-support, click rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, paki-message lang po sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko. Paki-chat lang po ako sa Messenger at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga ka-Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!